Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po ako muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na sinong mauuna, makakasabay at makakasama. Kapatid kaibigan, iyan ang paksang aking tatalakayin upang ating mapag-alaman ang kasagutan sa topic na nabanggit. Kapatid kaibigan, kung ikaw ay nagbabasa ng Bible at nabasa mo na ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18, ay marahil ay may idea ka na kung ano ang nilalaman ng talatang ito na isinulat ni Apostol Paul at kung ano ang mensaheng gusto niyang iparating sa mga taga Tesalonika, marahil pati na rin sa nagbabasa sa ating kasalukuyang panahon. At ito ay nahati sa 4 na bahagi. Una, magbigay kaalaman upang pawiin ang kalungkutan at magbigay ng pag-asa. Pangalawa, para tukuyin at bigyang diin ang dalawang magaganap. Una, sa mga taong namatay na. Pangalawa, sa mga taong nabubuhay pa. Pangatlo, para bigyang linaw na ito ay magaganap lamang sa mga taong naniniwala at sumampalataya kay Kristo. Pang-apat at panghuling bahagi ay binilinan ni Apostol Paul ang mga taga-Tesalonika na mangag-aliwan sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapalakasan sa mga salita ng Diyos. Yan po ang 4 na bahagi na pinapalooban ng talata sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and 18. Atin pong balikan ang 4 na bahagi at para po mabigyang linaw ay atin pong basahin ang talatang ating ginamit na batayan na matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18 na ganito po ang ating mababasa. Atin pong basahin. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang huwag malungkot na gaya ng iban na walang pag-asa. Yun po yung unang bahagi na gusto ni Pablo mabigyang kaalaman ang mga taga-Tesalonika upang pawiin ang mga lungkot sa kanilang mga puso at magbigay ng pag-asa na ang kamatayan ay hindi katapusan sa mga taong tumanggap kay Kristo. Kaya pinapawi po ng may akda na si Apostol Paul ang mga taga-Tesalonika sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman sa mga tao na huwag malungkot na at mawala ng pag-asa na kagaya ng nararanasan ng iba. Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya, si Jesus ay namatay at muling binuhay ng Diyos
Gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos sa Kaniya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog, sapagkat ang Panginoon na mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo'y babaguhin muna. So, mauuna po ang mga patay, yung mga namatay na kay Kristo, mauuna po sila po'y babaguhin muna. Sa sumunod pong talata, pagkatapos na tayong nabubuhay pa, tayo naman po ang pinatutungkulan dito, na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So, yun po sa pangalawa ay natukoy po at nabigyang diin na una munang bubuhayin ang mga namatay kay Kristo at babaguhin, katapos tayong mga natitirang nabubuhay pa ay aagawin sa alapaap at sasalubungin kasama ng mga binuhay. Yan po ang pangalawa. At pangatlo po ay bahagi nito ay para bigyang linaw na ito ay magaganap lamang sa mga taong naniwala at sumampalataya sa Panginoon. Hindi po ito para sa lahat ng tao. Ano po ang sabi dito? Yung mga sumampalataya kay Kristo kasama ng mga namatay at nabubuhay ay agawin sa alapaap. So, dito po ay mapapagtanto natin na hindi po lahat ay magaganap. Ito po'y magaganap lamang sa mga taong naniwala at sumampalataya kay Kristo. Yun po ang pangatlong bahagi. At yung pong pang-apat na bahagi ay binilila ni Apostol Paul ang mga taga Tesalonica na mag-aliwan sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapalakasan ng salita ng Diyos. Yun po yung apat na bahagi ng naturang talata. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18 na atin pong tinunghayan at binasa sa Biblia ang mga nilalaman ng nasabing talata. Kapatid kaibigan, bago ako magwakas sa pagtalakay ng paksang ito, nais ko lang bigyang emphasis o diin ang pangatlong bahagi na nagbibigay linaw na hindi ito magaganap sa lahat ng tao, maliban lang sa mga taong naniwala at sumampalataya kay Kristo. Yun lamang po ang makakaranas ng sinasabing pag-agaw ng Panginoon sa himpapawid, sa alapaap kasama ng mga binuhay at ang mga natitirang buhay pa. So, hindi po kasama rito ang mga taong hindi nanampalataya. Yun po ang sinabi doon po sa ating binasang talata. Maliban na lang mga tao naniwala at sumampalataya kay Kristo.
Kapatid kaibigan, marahil sa mga oras na ito ay nagkakaroon ka ng katanungan sa iyong sarili. Sa iyong kaisipan ng ganitong mga katanungan. Una, pwede kayang maranasan ko rin? Marahil yan po siguro ang iyong naglalaro sa iyong kaisipan. Pangalawa, paano ito magaganap sa akin? Yan po siguro marahil ang naglalaro, kapatid kaibigan, sa iyong kaisipan. Doon po sa unang tanong, pwede bang maranasan ko rin? Ang sagot po, kapatid kaibigan, ay oo. Pwedeng maranasan mo rin, sapagkat si Kristo ay tagapagligtas ng lahat, namatay at muling nabuhay para sa ikaliligtas ng lahat. So, kung ang nagkakaroon po ng tanong sa kaisipan na pwede bang maranasan mo rin, oo kapatid, pwedeng maranasan mo rin ang kaligtasang ibinibigay ni Kristo. Sa pangalawang tanong, paano ito magaganap sa akin? Marahil kapatid, iyan ang pangalawang katanungan naglalaro sa kaisipan mo. Ang sagot po dyan, kapatid kaibigan, magaganap lamang ito sa buhay mo sa sandaling paniwalaan mo, sampalatayanan mo si Kristo, namatay at muling binuhay ng Diyos. At iyan naman po ay sinusuportahan ng talata. At yan po ay mababasa sa Roma chapter 10 verse 9. Ay ganito naman po ang sinabi, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ano po ang sabi? Maliligtas ka. So doon po sa katanungan na paano magaganap sa akin, kailangan po ay sumampalataya sa Panginoon na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay para maligtas ka. Kapatid kaibigan, gusto mo bang maging bahagi ng pagliligtas ni Kristo? Gusto mo bang maging bahagi ng kaganapan ng pagliligtas na gagawin ni Kristo? Kung ang sagot mo'y oo, kailangan mong gawin ang mga sumusunod. Una, magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Yan po ay sinabi sa aklat ng Gawa chapter 3 verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Yun po ang unang hakbang na gagawin, magsisi at magbalik loob sa Diyos. Yan po ay sinabi sa aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19. Pangalawa, sampalatayanan at tanggapin si Kristo. Matapos pong sampalatayanan, kailangan mo po siyang tanggapin. At yan naman po ay pinatotohanan at natala naman sa John chapter 1 verse 12, sapagkat ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yun po ang sabi sa John 1:12. Once na ang tao ay tumanggap, sumampalataya kay Kristo, siya po'y napapabilang sa pamilya ng Diyos. At kung ikaw ay napabilang na sa pamilya ng Diyos,
sure at sure na ikaw ay ligtas na. Nasa pamilya ka ng Diyos. Alangan namang hindi ka paligtas, napabilang ka na nga sa pamilya ng Diyos. Pangatlo, ipahayag ng labi mo na si Kristo ang Panginoon. At yan po ay natala sa Roma 10, chapter 10, verse 9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang mananampalataya siya'y binuhay ng Diyos, ang sabi po ay maliligtas ka. So kung ang sagot mo doon sa tanong na gusto mo bang maging bahagi ng kaganapan ng pagliligtas na gagawin ni Kristo, na kung ang sagot mo ay oo, kailangan mo pong gawin ang tatlong nabanggit na aking binasa. Magsisi, sumampalataya, tanggapin si Kristo, ipahayag ng labi mo na si Kristo ay Panginoon, muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Kapatid kaibigan, nais ko lang magpaalaala bago ako tuluyang magtapos. Sa pagtalakay ng paksang ito, at ipaalala sa atin mga kapatid, we are all travelers and foreigners here on earth. Iyan po ang totoo, na tayo ay manlalakbay lamang sa lupa, mga dayuhan lamang sa lupa. Iyan po ang katotohanan. At iyan naman po ay sinusuportahan ng mga talata sa Biblia na magpapatunay at nagsasabing hindi nga tayo tagalupa, kundi tayo temporary, naglalakbay, dumadaan lamang sa lupa. Gaya po ng natala at sinabi sa Hebreo chapter 13 verse 14, For this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. Ang linaw po ng sinabi, hindi daw po ito ang ating permanente o palagiang tahanan. Meron tayong tahanan na inaasahan doon sa langit na ating inaantay. Yan po ay hindi ako nagsabi, binasa ko lamang po sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 14. At ang pangalawa pa pong katibayan na tayo ay hindi talaga permanente tagalupa ay natala naman po sa 2 Chronicles chapter 29 verse 15. We are here for only a moment. Yan po ang sabi. Visitors and stranger in the land as our ancestor were before us. O ang linaw-linaw po tayo ay nandito pang saglit, pansamantala lamang. Tayo ay mga bisita at mga stranger sa lupang ito, kagaya ng ating mga ancestor na nauna sa atin. Ang linaw po Pangalawa po yung katibayan na nagsasabing hindi tayo tagalupa at hindi tayo habang buhay sa lupa. Tayo ay naglalakbay lamang, dumaraan lamang. Sa Philippians chapter 3 verse 20 ay sinabi naman ang ganito, Our citizenship is in heaven. Ang atin daw pong pagkamamamayan ay sa langit. Ang sabi po yan sa Philippians chapter 3 verse 20. At ang isa pa pong magpapatibay sa pagpapatotoo na we are all travelers and stranger here on earth ay matatagpuan naman po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Our bodies are only shells, house for our spirit, which will one day return to God. O di po ba? Ang atin daw pong lupang katawan ay tinitiran lamang ng ating espiritu at isang araw babalik, which will one day return to God. Babalik sa Diyos.
Yun po ang sinabi. At ang panghuli ay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Kung ang ating daw pong tent, ang tinutukoy pong tent dito, yung pong ating physical na katawan, ay masira at ma-dissolve, meron po tayong tahanan sa langit. Ito po ay pang walang hanggan. Ito po ay itinayo hindi ng alinmang kamay. This is not built by human hands. Hindi ito itinatag, hindi ito itinayo ng anumang kamay. Ito po ay for eternal. Ito po ay tahanan sa langit. So, yan pong mga talatang aking binanggit ay nagpapatotoo at sumusuporta doon sa aking paalala na we are all travelers and stranger or foreigners here on earth, sapagkat yan po ay sinuportahan ng mga talatang nabanggit. Kapatid, kaibigan, sa ayaw man natin o sa gusto, sa malaon at madali, ang daigdig na ito ay darating sa kawakasan. Hindi po natin pwedeng mapigilan kasi po yan talagang prophecy po yan na ang mundong ito talaga ay masisira, ang mundong ito ay mawawala. Kaya sooner or later, we like it or not, darating po ang kawakasan ng lupa. Dahil ang mga given signs ay nakikita na natin sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kaya ang bago dumating ang araw na yon, masiguro natin na tayo'y tumanggap na, sumampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo. At kung magkagayoy, wala tayong katatakutan, sa halip mayroon tayong pag-asa na isang araw tayo ay mapapasapiling ng Panginoon. Yan po mga kapatid, kaibigan, ang ating tinalakay na sa paksang ito na sino ang mauuna, sino ang makakasabay at sino ang makakasama. Ang mauuna po ay bubuhayin muna ang mga namatay kay Kristo. Pagkatapos po, tayong mga natitirang buhay ay aagawin sa alapaap na mismo ang Panginoon ang bababa mula sa langit at dadagitin tayo mula sa kasabay ng mga binuhay na patay. At yung pong pangalaw na sino ang makakasama, ang makakasama lamang po yung mga taong sumampalataya, tumanggap kay Kristo, naniwala kay Kristo. Kaya kapatid, kaibigan, kung gusto mong mapabilang sa ililigtas ng Panginoon, kailangan mong sumampalataya at tumanggap sa Kanya bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. At sana hindi mahuli ang lahat. Amen. Salamat kapatid, kaibigan, sa pagsama sa akin sa pagtalakay sa maikling oras ng pagtalakay ng paksang ito. Sana'y nakatulong at nakapagbigay linaw sa ating kaisipan ang mga tinalakay nating aralin o tinalakay nating talata sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18 ay nakapagbigay tulong at linaw sa ating mga kaisipan. Hanggang sa muli, ingatan, gabayan, protektahan tayo ng Panginoon sa ating pagtulog sa gabing ito upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan. Amen.